Paano nyo nagamit yung background nyo sa local government, as governor ng isa sa pinaka-mayaman, densely populated province sa buong Pilipinas? Paano nyo nagamit yan dito sa role nyo ngayon as Secretary ng DILG? No? More than anything, sa local government, lalong-lalong sa Cavite, habang kaya kang iisahan ka talaga eh. Di ba? Lahat yun eh. So, ako... Ang hirap kasi sa mga LGU, puro pasawa yan. Lahat yan. Puro mga hari yan eh. Sa kanya-kanyang lugar. Paano nyo kasi yan manage yan? The worst attribute ever na nakukuha ng elected official is that they think that they imbibe with intellectual infallibility. Na sila lang ang tama sa lahat. Di ba? So you have to catch them before that. Yung natutunan ko doon sa Cavite, iniisip pa lang nila, ginagawa mo na. Habang iisahan ka pa lang, kinokontra mo na. And that worked with me with the police, na-reform natin ng police, and na-reform natin ng na-reform na yung BFP, ang BGNP, ang local governments na ano rin natin, napapatahimik na natin. I'm very proud to say na ang trust rating ng PNP is the highest it's ever been. Ang performance rating it's ever been. And for the first time, Ronald, maniwala ka hindi. For the first time, wala sa top 10 concerns ng Pilipino ang peace and order, ang security. And for the longest time, political analyst ka, nasa top 3, top 5 lagi yan eh, di ba? Nung nag-implementa tayo ng mga changes, nawala na siya sa top 10. People generally feel safer now. And that's one thing I'm very proud of with the PNP, na they bought into the regulations na sinabi ko. And natupad naman. Siguro yun yung isa sa contradiction dito sa usapin ng kapulisan. Dahil in one sense, may tiwala ngayon ng tao sa kapulisan. In one sense, ay bumaba ang krimen. Pero meron pa rin mga high-profile fugitives na hinihintay ng tao paano mahuli. Pero siyempre, sa ating kultura, sa ating telenovela, tinitigan nila yung mga high-profile. Ayun talaga Oo, kaya paano nyo iuuna yung contradiction na yan? Na ang sabi ng mga tao, ba't di pa nahuhuli ito? No? Si Bantag, si Atong Ang, etc. Bakit Michael Yang? No? Tapos ito ang ganda naman ng sitwasyon, halimbawa sa baba. So, paano yung ganyong klaseng contradiction? Ano yun eh, ang expectations kasi ng tao, they want that instant justice. Yun ang tinuro ng dating presidente natin eh. Diba? Na instant yan eh. Diba? Ganun din sa Cavite. Ganun. Ganun rin. Pero ang instruction ng Pangulo is go by the book. Go, follow the process. We will get them. We're almost there. We're closing in on them. Pero sana maintindihan ng mga tao na hindi ganun kadali yan. I wish I could do better. That's one of my biggest failings in life. Hindi ko pa makuha eh. And I always try my best in what I do. And I think, bago matapos lahat ito, makukuha natin lahat yan. Humihingi ba kayo ng tulong, halimbawa, sa Interpol, sa FBI? Dahil sila kasi, meron sila mga teknolohiya. Meron naman. Para sa ganyang klase, no? Yung tatriangulate lang nila yan eh. We have the modern technology to catch these guys eh, di ba? Ang problema kasi si America, they're not the best friends with everyone eh. So, hindi rin sila makahingi ng... Hindi share. Hindi, not that. With us, they share. But with the other European countries, hindi sila in good relations. So, hindi sila masyadong hindi sila as effective as before. Pero, si Atong Ang is here in the Philippines. We're almost sure dito sa Philippines. Si Bantag is nearby. Malapit na rin yan. Makukuha rin namin yan. It takes patience. Kung si Bin Laden nga, 16 years bago nahanap. Parang 9 years bago confident nahanap. Kayo in spite na very porous yung ating borders, no? Lumabas. Limawa kami nung panahon namin. Nakakalabas kami sa backdoor eh. No? Kahit martial law nun. Napaka-stricto namin ngayon. Meron kaming ang command conference namin. Each and every regional director. Saan ang airport sa inyo? Saan ang landing ship sa inyo? Pinapanahim ko sa kanila. Diba? Saan pwede sumakay ang yate sa inyo? Saan sumakay yun? Lahat yan, pinapamonitor talaga namin. All helicopters that are flying, all private planes that are flying, all yachts that are moving, lahat yan, minomonitor namin kung saan pupunta. Lalo na yung region 9 to 11 na yan, na mas porous. Ayan talaga, we're very strict in that. In fact, dahil doon, ang dami namin nahuhuli mga illegal na sigarilyo, illegal na drugs, kasi nga mas intense ang operations namin doon eh.